Kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang Clean Fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Full tank po. Full tank. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-Clean Fuel ka. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Problema nyo, itawag kay Panelo. Ikaw ba'y may suliranin na may kinalaman sa mga ahensya ng ating pamahalaan? Inihahandog ng SMNI ang programang makakapiling ninyo sa araw-araw na maaari ninyong maging daingan. Tampok ang dating Chief Legal Counsel ng nakaraang Pangulo, ang veteranong abogado na si Attorney Salvador Sal Panelo. Bishops. Tulong at payo tagapamagitan sa ating mga lingkod bayan. Problema nyo, itawag kay Panelo. Magandang araw Pilipinas at sa buong mundo, at magandang araw din po sa ating pinakamamahal na pastor, kay Pastor Apollo C. Quibloy, dahil katuwang katulong tayo sa kanyang ministry sa paglalahad ng katotohanan sa ating bayan. Na itong programa ang tutugon sa mga katanungan ng ating mga kababayan, serbisyong publiko. Ang hatid ng SMNI tuwing umaga. Ako pilikod ka-partner Hannah Jane Sancho, at ang sasagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan, walang iba kundi si Attorney Salvador Sal Panelo. Good morning, Attorney Sal, and advance Happy New Year. Araw, Pinas, sa ating pinagpipitaganang at ginagang na Pastor Apollo C. Quibloy na siyang lumikha ng konsepto ng serbisyo publikong programang ito upang tayo maging tagapamagitan ng mga kahilingan, karaingan ng ating mga kababayan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Samahan niyo po kami ngayong Biyernes, 29 ng Disyembre, taong 2023. Alright, at para po sa mga katanungan natin mga kababayan, tawagan po kami sa 0288871640. You can also text us sa 0917-657-1026. Text us sa 0935-643-7538. At live po tayo napapanood sa lahat ng mga social media accounts ng SMNI at maging sa smni.com. At Attorney Sal, dito sa ating programa, today is our last episode for the year 2023. So, Mami, tatanong kita, anong masasabi mo doon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? If you are to grade yung mga officials in government at yung mga ahensya ng pamahalaan, for your later, bago tayo magtapos, kung pwede bang hingan kita ng grado, Attorney Sal, graduhan mo sila, yung ilang mga cabinet secretaries at pagiging ahensya. Pero samantala, Attorney Sal, dahil ngayong araw na ito, magiging alerto ang Department of Health, dahil inuutos ito sa lahat ng mga ospital, particular na, lalo-lalo yung mga public hospital. Pero all hospitals ito, Attorney Sal, ay nasa Code White Alert mula ngayong araw hanggang January 2. Ibig sabihin nito ng lahat ng mga personnel sa mga ospital, lalo na dun sa emergency o emergency medicine, surgical, anesthesia, specialties at mga nurses ay nasa active on-call status. At sana naman, Attorney Sal, bago matapos yung taon hindi na maulit yung nangyari ng Pasko na may mga na-amputate na mga kamay, yung mga limbs, at naputukan dahil sa hindi tama na pag-handle ng mga fireworks. O sana zero yung mga
works incident, related incidents natin, Attorney Sal? Pinagyan mo kanina na here, no? Kaya pala tayo naka-leather jacket. Di tayo nag-usap, Naramdaman natin, Attorney Sal. Anyway, sabi mong magbibigay ng grado. Alam mo, para kang yung isang texter eh. Bakit? At meron isang texter dyan na kung pwede daw bigyan ko ng grado, 13 departamento ang nilagay niya. Sa loob lang ko lang, mukhang hindi ito nakikinig ng programa nating regular. Kasi nire-rate natin. Baka gusto lang niya ma-emphasize or baka nagbago yung isip mo bago matapos yung taon. Ay hindi tayo nagbabago kung ano yung sinabi natin, yung pa rin. Yung mga napupuri natin, dahil magaganda ang programa, hanggang ngayon pinupuri. Yung mga napupuna natin, hindi pa rin nagbabago. Hindi ganun pa rin, walang pagbabago. But I suppose they're trying their very best to do something about whatever omissions they have or failures they have para mabago naman ang kanilang rating. Aba, Attorney Sal. At makakatulong. Yes, go ahead, Attorney Sal. Ayan ako, pag ginawa nila yan, makakatulong yan sa principal nila, ang presidente. Para umakyat ang rating. Kasi bumababa eh. Yung rating, Attorney Sal, parang patikim lang to, no, sa pulso talaga ng bayan. Pero kung yung mga kababayan natin na nakikinig sa atin, nanonood sa atin, sa online, sa cable, na nakakapanood at lagi nakatutok dito sa SMNI, I'm sure may kanya-kanya din silang assessment in general sa ating gobyerno, sa ating mga namumuno. Tingnan nga natin, mag-check tayo ng mga notes natin, Attorney Sal, at ng mga kababayan natin kung paano nag-fare yung ating mga government officials nga for the year 2023. Samantala, Attorney Sal, dumulog sa Court of Appeals ang mga abogado ng SMNI para hilingin ang pagpapahinto ng suspension order ng NTC laban sa network. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. December 21 nang suspindihin ng National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI sa radyo at telebisyon. Ito ay pagkaraang ipasa ng Kamara ang resolusyon na naghihimok sa NTC na suspindihin ang network dahil umano sa mga paglabag. Bagay na para sa SMNI ay hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi nabigyan ng pagkakataon ng network na makapagpaliwanag at sumagot sa show cause order ng NTC bago ang pagpapataw ng suspensyon. Matatandaan na kasunod ng pag-i-issue ng NTC ng show cause order para sa network ay nagpalabas agad ito ng suspension order na immediately executory. Lumalabas na bago pa ang pagdinig ng NTC sa mga ligasyon ay nagpalabas na agad ito ng kaparusahan sa network. Kaya naman Huwebes ng umaga, dumulog na ang SMNI sa pamamagitan ng mga abogado nito na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa Court of Appeals o CA para ireklamo ang NTC. Naghain ng network ng certiorari at mandamus na may kalakip na apela na magpalabas ang CA ng temporary restraining order at preliminary injunction para sa pagpapatigil ng implementasyon ng suspension order. Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari mas kanino man dito ngayon sa press conference na ito. We were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inaabuso po nila yung kapangyarihan nila. Ayon sa mga abogado, maling-mali ang ginawang pagtalima ng NTC sa resolusyon ng Kamara, kayong hindi nito mandato na sumunod sa dikta ng lehislatura. Gumagawa sila ng decision ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya
ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila, ginib up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yon, maling-mali. Nawalan sila ng independence. Hirit pa ng kampo na kung may nilabagman ang ilang programa ng SMNI ay hindi dapat madamay dito ang buong network. 2 programa lang sa SMNI ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network? Ang ginawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ng chilling effect sa iba pang mga mamahayag sa bansa. Anong epekto sa lahat? Sa industriya, sa ibang mga radio station, sa ibang TV stations, sa mga dyaryo. Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa office of the speaker. Yun ang bawal pala mag-criticize sa members ng Kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagbubusal sa SMNI. Sa kabila naman ng suspensyon ay mapapanood pa rin sa mga social media sites ang mga programa ng SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Alright, Attorney Sal, ano nga masasabi mo dun sa naging hakbang ng SMNI sa pagpapatupad o pagpataw ng suspension ng NTC sa network? Well, klarong-klaro naman ang ating posisyon dyan dahil the very day na lumabas yung suspension na yan ay nagbigay na tayo ng payag dyan at nagbigay din tayo ng pagpuna sa ginawa ng NTC. At sinabi natin, this is a direct assault to the freedom of the press. Sapagkat hindi lamang ito'y assault ng freedom of the press, ito po ay paglabag sa tinagurian nating at sa jurisprudensyang tinatawag na due process of law, na bago mo bigyan ng kaparusahan ang isang tao, isang entity, ay kailangan bigyan mo ng pandinig sapagkat maliwanag ang sinasabi ng saligang batas that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And due process means, as we have repeatedly said, is it hears before it condemns. Kaya yung pagpataw ng 30 araw na suspensyon nang wala malang pagdinig ay yun po ay labag sa kalayaan ng pagpapayag at direktamenteng paglabag sa due process clause ng saligang batas. Yung NTC, palagay ko, ang iniisip nila na nagkaroon ng due process kasi yung House of Representatives ay nagkaroon di umano ng pagdinig. Ang problema, hindi yun ang pagdinig in contemplation of the due process dyan sa administrative case. Kasi yung administrative, kahit na sinasabi na hindi applicable, stricto yung ginagamit sa juridikatura, kinakailangan pa rin magkaroon ng tinatawag na notice and due hearing. Binigyan mo nga ng notice, pero sinampal mo agad ng 30-day suspension. O hindi, nasaan ang due process. Kaya tama po yung ginawa ng SMNI na tumakbo sa Court of Appeals upang mapahinto ang pag-aabuso at pagsalakay sa kalayaan ng pagpapahayag at sa paglabag. Alright. Samantala, Attorney Sal, titiyakin ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mananatiling sapat ang bilang ng public utility vehicles sa PUV sa 2024. Sakita ito ng nakatakdang December 31 deadline ng consolidation ng jeepney operators bilang bahagi ng PUV modernization program. Matatandaan kung hindi makasama sa consolidation ng isang jeepney operator ay maaring mawala
mawala naman ito ng franchise matapos ang deadline at hindi na makabiyahe sa inilatag na paraan ng DOTR at LTFRB. Maaaring makabiyahe ang lahat na sumali sa consolidation pagkatapos ng December 31, 2023. Deadline sa kanilang mga ruta sa pamamagitan ng pagkuha ng special permits. Ayun, turns out. Hindi po ba sinasabi natin na okay ang modernization, but the government has to prepare these PUVs, public utility vehicles, for consolidation. And they're saying that we want that too. Kaya lang, wala kaming kakayahan, kailangan tulungan nyo kami. Ang yung sinasabi nila na wala na deadline, kaya yung hindi na consolidate, mawawala ng prangkisa. Tapos sinasabi nila, hindi, okay, mag-alala, sapat pa rin ang mamamasal yan. Madaling sabihin yan. Pero ang problema dyan, ang katotohanan, pag tinanggalan mo ng prangkisa, di wala nang karapatan na mamasal yan. At ang magdaranas dyan, hindi lamang yung mga jeepney drivers, mga pamilya na mawawalan sila ng buhay, kundi yung mga pasahero, mawawalan sila ng mga sasakyan. Sigurado magkakaroon ng problema sa pag-transport sa papunta sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pupuntahan, kakaroon ng mga delay. O yan, ang dapat na pinagandaan ng ating pamahalaan. Alright, thank you very much, Attorney Sal. Alam mo, yung taong 2023, Attorney Sal, marami tayong naranasan na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, agri-products, na naranasan ng karaniwang Pilipino. No, yung pagtaas ng presyo at marami talagang umaray, Attorney Sal, doon sa pagtaas ng mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Pero despite that, Attorney Sal, ayon sa survey ng SWS, 96% naman sa ating mga kababayan, wini-welcome ang taong 2024 na may pag-asa naman. Very hopeful and very resilient. Yan talaga ang pagkatao ng mga Pilipino kahit saan man lupalop ng mundo. And all of us are hoping for the best na marami pang mangyayari na maganda sa 2024. How about Attorney Sal? Paano mo ano bang expectation mo sa paparating na 2024? Alam po ninyo, palaging sinasabi natin, and I think yun ang realidad. When you're down, pag bagsak, nasa bottom, there is no other way but going up. Wala namang ibang pupunta. Bagsak na rin. Kaya pupunta kayo, paakyat. Kaya yung pagdating ng bagong taon, yan ay nagbibigay ng pag-asa na meron pang mga mangyayari na makakaahon tayo sa ating kinasasadlakan. Hanggat merong araw, ay may pag-asa. May bagong umagang darating, di ba? Ay, narinig ko pala yan nung kampanya ng eleksyon. May bagong umagang darating. Pero, di bale, Attorney Sal, ako, hindi nawawala yung pag-asa ko, Attorney Sal. Pero sana, ako my personal take, Attorney Sal, lahat ng nakita ko na injustices, kahit saang injustices yan, Attorney Sal, in general, ngayong taong 2023, naniniwala ko agad na makakamtan ang hustisya sa taong 2024. At doon ako excited. Exciting times ang 2024. Exciting year for me ang 2024, Attorney Sal. Pero bago yan, mag-break muna tayo, Attorney Sal. Dahil sa ating pagbalik, sisimulan natin yung magbibigay ng rating mo, Attorney Sal. Naabangan ating mga kababayan at yung mga text messages po. Naka-flash po sa ating screen ng contact details. Magbabalik pa ang problema nyo, itawag kay Panelo. Problema nyo, itawag kay Panelo.
kay Panelo. Nagbabalik na po ang problema nyo, itawag kay Panelo. Narito na, Attorney Sal, yung mga text messages na ating mga kababayan. From Sammy, sabi niya, good morning, Attorney Sal. Medyo mahaba po yung tanong ko, pero sana mabigyan ako ng pansin. May top 13 po ako na ahensya ng gobyerno na nais iparate sa inyo from 1 to 10. Highest score po ang 10 at pinakamababang score ang 1. Kung ano ang maganda at hindi masyadong maganda na nagawa ng bawat ahensyang ito. Unahin ko, Attorney Sal, ha? Pwede i-rundown ko na, Attorney Sal, tapos balikan natin. DSWD, DOH, Department of Agriculture, Department of Trade Investment, Department of Education, SHED, DOTR, DAR, Presidential Communications Office, AFP, PNP, DOLE, DMW. Ayan. At ano naman po ang nilook forward sa 2024 sa mga ahensya ito? Salamat po sa inyong sagot. Alright, unahin natin yung first agency na sinabi niya, no? If you are to rate DSWD, Attorney Sal, what's your rating po? 1 to 10. 9 yan, 9. Kasi talagang nakita naman natin kung ano ang pag-aanda ng ginawa ng DSWD. Lalong-lalo na, mula nung dumating si Secretary Rex Gatchalian. Ano yun talagang creative. Marami siyang, palibasa kasi, meron siyang karanasan, meron siyang bilang mayor ng Valenzuela, talagang sanay na sanay siya dyan pagdating sa pangangailangan ng bayan. Okay na okay yan. How about Department of Health, Attorney Sal? Si Secretary Arbosa, mukhang nagsisimula siyang magbigay ng kanyang sariling estilo ng pamamahala sa DOH. At habang may mga narinig tayong mga reklamo sa iba-ibang lugar ng like yung mga ospital, yung mga pasyente na hindi nabibigyang pansin, pag nirepair mo naman kaagad sa kanya, mabilis ang kanyang aksyon at nabibigyan niya ng tugon. So, in a scale of 1 to 10, bigyan natin ng 8 itong DOH. How about ang Department of Agriculture? Bago pa lang naman yung secretary natin sa Department of Agriculture. Since bago pa, wala pa tayo nakikita, wala muna tayong rating sa kanya. Pero yung nakaraan, talagang pinilit nila, pero talagang nung tinimbang, wala talagang hindi kinaya. Yeah, hilaw pa na bigyan ng rating kasi kaka-appoint pa lang ng new Department of Agriculture Secretary. How about ang DTI, Attorney Sal? Yung DTI, okay to Secretary Pascual. Marami rin siyang mga innovation. Marami siyang mga programa. At saka yung ginagawa nilang pagbibiyahe, nakakuha sila ng mga investment and I understand merong mga na-realize na investments. Ayan, dumating na yung aking apong si Franco, nag-growl na ng dinosaur dito. Hi, Franco! How about ang Department of Education, Attorney Sal? Department of Education, ayan, in a rating of 1 to 10, it's 10. Sapagkat yan si Inday Sara, talaga namang binuhos niya ang kanyang kagalingan, ang kanyang kakayahan, ang kanyang malikhain upang itaas ang antas ng kalidad ng edukasyon. SHED, how about ang SHED, Attorney Sal? Commission on Higher Education. SHED, marami tayong naririnig na reklamo, but the secretary there is trying very hard. So, because of his desire to improve his department, bigyan natin ng 6 in a rating of 1 to 10, 6. How about ang Department of Transportation? For this year, Attorney Sal, controversial agad na nangyari sa mga paliparan natin. Palpak. Kaya we'll give it a grade of 4. 4, okay. How about ang DAR? Department of Agrarian Reform. Department. Yan, magaling yan. 9 yan, 9. Dahil nakita natin ang trabaho ni Secretary Conrado Estrella, maraming ipinibigay na lupa. Kung madalit sabi, na-implement niya yung land reform. At
pati na nga yung sinasabi niya mga cooperatives, kasi ang naging problema yung mga parsela, maliliit na lang, di ba? Karoon ng problema sa modernization. Kaya ang isa sa mga solusyon doon, cooperatives, at yan nagawa niya ng mga. Kaya okay na okay, Secretary Conrad Estrella. Alright. How about ang Presidential Communications Office? Naku, patay kang bata ka. Hindi natin malaman, meron ba? PCO si Secretary Garapil. Wala eh. Hindi nga Secretary Garapil, hindi mo na, alam mo nung nasa LTFRB siya, isang text mo lang dyan, sumasagot. Isang tawag, sumasagot. Pero napunta sa PCO, wala na. Nothing. Zero. Yung may mga reklamo, di ba, na-chismis siya kung ano ng mga di umano, marami yung pina-appoint na USEC, assistant SEC, lahat naman. Pinabinigyan natin siya ng pagkakataon na mag-react. Wala. She ignored everything. In a scale of 1 to 10, baka wala pa siyang 1. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines naman po. Ang AFP, okay na okay sana. Dahil yan talaga ang maaasahan natin. Yung rank and file, lalo na. Pero yung Liberato, medyo may problema tayo. Kasi yung pinasok nila na peace talks, mukhang hindi katanggap yun sa marami sa ating mga kababayan. Majority, in fact. Pati sa rank and file. But minus that, bigyan natin ng ranggong 8. How about ang Philippine National Police? Ganun ang PNP naman, parang maraming reklamo ngayon. Hindi dahil sa rank and file, kung hindi doon sa mga may hawak ng posisyon na nakakastira sa kanilang imahen. But kung titingnan mo yung mga kabuuan, maganda ang kanilang performance. Kaya bigyan natin sila na 8. How about ang Department of Labor and Employment? Kung ang ginagawa naman ng Department of Labor ang kanyang trabaho, marami tayong naririnig na reklamo coming from the migrant workers. Yun ang palaging reklamo nila. Saka yung mga ordinaryong trabaho, pag nagre-reklamo sila, complaining. Hindi rin sila. How about ang Department of Migrant Workers? Yun nga. Although si Secretary Tuts naman hands-on naman siya. But meron pa rin naririnig tayo yung reklamo. But ang maganda dyan, itong si Arnel na nasa Department of Labor din, tinutulungan Secretary. So bigyan natin ng rating of 8. Department of Labor. Alright. May call tayo, Attorney Sal. Nais niyang magbigay ng komento si Boy Villahermosa ng Las Piñas City. Hello? Hello? Yes po. Ano pong komento ninyo, Mang Boy? Marami, mahaba yung aking. Pero ang ano ko lang, Attorney Panelo, sabi ninyo, sa baba, natin, pataas tayo. Okay, balikan natin yung kay Bongbong. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. Nung nangangampanya, aasenso siguro ang Pilipinas kung sakaling magbabago si Bongbong ng pananaw, yung pananaw niya nung unang kumakandidato pa siya. Kasi nabago Maraming nabago. Nadala niya yung ibang departamento. Kamukha ng kay Bautista, DSWD. Marami hong nangyari. Sa dami ng nangyari, si Bongbong medyo hindi naging maganda ang performance. Alam niyo bakit? Kasi yung hindi niya pag-imik. Ang Pangulong Duterte, pag may nakita diferensya, inuuna, sinasabihan, pinipersonal. Sana naman, kung ang katwiran ni Bongbong is simply to ignore them, sana naman hindi, kasi Pilipinas ho nakataya, taong bayan. Kami ho, simpleng mamamayan. Part ho kami ng gobyerno. Kamukha niyang ginawa sa SMNI, no?
Yung ginawa niyo sa SMNI, sa akin lang pananaw, sabi nila magkakaroon ng chilling effect sa ibang mga network. No, natutuwa yung ibang network. Alam niyo bakit? Kasi ang SMNI naging huwaran po. Sa akin na, ang tawag ko SMNI, hindi SMNI. Kasi naging huwaran kayo. Nagpagmasdan niyo yung mga angkor ng ibang istasyon ngayon. Naka-Amerikana, decente na, naka-uniforme na. Diyan galing sa inyo yung sample. At yung dating angkor ninyo dyan, masama rin. Kung masasabi ko sa kanya, kung galit ka sa SMNI, wag mong idama yung ibang mga tao kasi ang pananaw mo ngayon iba yung nandun ka sa SMNI noon. Kung galit ka sa SMNI, galit ka na, wag mo namang idama yung mama mo kasi marami ka sinasabi. Ang importante ho sa ating kasi, alam niyo bakit? Kamukha, di ba, attorney, yun hong justice, di ba, nakapiring ang mata, nangangahulugan, wala kang papanigan, wala kang kakampihan, dapat patas. May timbangan para timbangin mo ang dapat. Yung ICC, sino kasama niya nag-iimbestiga? Kalaban ng gobyerno, kalaban ni Duterte. Saan nyo hahanapin yung timbangan na tama? Kung wala siyang kasamang mga pulis na nag-iimbestiga. Hindi ho ako abogado, pero yung napapansin namin, iba na ho ang nangyayari ngayon. Iba na talaga. Sana naman, pagpasok ng 2024, Presidente Bongbong, magsalita naman kayo. Si Inday Sara umiiwas na ho sa inyo dahil nga po, hindi na maganda yung nangyayari. Iba ugali ni Inday Sara. Si Inday Sara, natural ang ugali. Hindi yan magbabago, hindi yan magkukunwari. Kung ano yung gusto niyo sabihin, manas ama, sasabihin niya. Pero sana, Presidente Bongbong, aasenso tayo. Kung magsasalita kayo ng ipinangako nyo lahat, hilang natupad na sinasabi ninyo, nakakawa kayo ng pera sa ibang bansa. Puro pledges ho yun. Pledges, wala pa ho yun. Si Pangulong Duterte noon, pag sinabing meron, hindi lalabas ng Pilipinas, pero ang pledges nandito, dumadating, hindi siya lalabas ng Pilipinas. Ang gastos, itong taon na to, napakaraming pera ng gobyerno, pero nakarating ba sa mamamayan? Hindi. Yung DSWD, yung kanilang ayuda, hindi ho rin nakakarating. Iba ho yung panahon ni Duterte. May pandemya pa noon. Marami ho akong kaabutin maghapon na pupunahin namin. Magkaroon kayo ng programa dyan para sa mamamayan. Pupunta kami yan, magsasalita kami. Wala, kasi importante ho naman ang mamamayan. Part ho tayo ng gobyerno. Kami ho ang boboto, kami naglalaki, kami rin ang pwedeng magtanggal. Huwag lang dadayain. Attorney, sana naman po, yung inyong mga nandunong sa pagiging abogado, iparating nyo rin sa mga kinauukulan para naman tayo makahinga-hinga naman ng tama. Maraming salamat po sa SNMI. Maraming pong salamat. Sana po mabalik na yung inyong programa. Wala nang suspension. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Mamboy. Attorney Sal? Well, narinig po natin ang tinig ng isang mamamayan na may pinapabot sa ating administrasyon. But in fairness also to this president, habang totoo na may mga pagkakataon na hindi siya umimi and it takes a little time before he takes action, meron din naman nung mga pagkakataon na siya ay umaksyon, may nangyayari. So, wag mo tayo mawala ng pag-asa, mahaba pa naman ang panahon. Sana yung pagdating ng bagong taon ay yun ang magandang pagkakataon upang lahat ng mga perceive ng ating mga kababayan na pagkukulang ay magluhan at ang anumang mga pagkakamali ay stop. Alright, thank you, Attorney Sal. We have another text message. Good morning po, Attorney Sal. Gusto ko lang klaruhin kung ang 13-month ay divided po ba sa 12 o 13? First time ko po kasi nakatanggap ng 13-month pay. Pero hindi na ako nagtanong sa accounting department. Happy holidays po. Ang 13-month pay, yun ang computation nun, yung gross
na tinatanggap nyo buwan-buwan. Hindi kasama deduction, hindi rin kasama yung mga increases na bonus. Yung total loan, i-divide nyo by 12. Yun, 13-month pay. Alright, Attorney Sal. Another text, Attorney Sal, ano po ang gagawin ko sa kapitbahay naming magdamag nag-video? Okay. Kung okay lang sana, kung Christmas Eve hanggang magdamag, kahapon lang nag-video kay magdamag, hindi kami makatulog. Ipapabarangay ko po ba, Attorney? Salamat po. Siguro, kung yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kausapin mo na lang muna. Huwag mo na ipabarangay. Ngayon, kung hindi madala sa pakiusap at inulit niya, hindi ipabarangay mo. O kaya naman, if you cannot beat him, join him. Kumanta ka na rin, matulog ka. Another text dito, Attorney Sal, sana po magkaroon na ng desisyon ng Supreme Court at Court of Appeals sa mga inihaing petisyon ng SMNI at na bumalik na sa normal ang pag-ere ng SMNI sa Free TV at maging sa radio. Miss po namin ang mga programa ng SMNI. Pero napapanood pa rin kami sa cable at sa social media accounts at kung hindi nyo kami makita sa Free TV at sa digital, you can still watch all the programs of SMNI via online. Even sa smni.com yung website namin, tuloy-tuloy po yan, walang putol po yan. Wala naman kay Roger ng Palawan, Attorney Sal. Magandang araw, Attorney Sal ng SMNI. Tanong ko lang po kung ano po ang pinaka-memorable na nangyari sa buhay ninyo ngayong 2023. At ano po ang New Year's resolution ninyo para sa inyo at sa inyong pamilya at maging sa bayan. O, diba? Napagandang tanong niya, Attorney Sal, para sa'yo. Yung memorable, nung nakita niyo si Franco kanina, nakita yung mukha. Hi, Franco! Pumasok. Nakita ko, sumilip. Dapat pag mag-hi si Franco bago tayo magpaalam. Yun yung memorable. Hindi, nagpunta na sa park eh. Magkasama na yung daddy niya. Ang memorable sa akin, nung natuto na siyang maglakad na. Talagang tuwa ako kasi talagang super likod. Diyos ko. Mas matindi pa ang likod nito kaysa sa tatay niya ng panahon. Talagang hindi mo mapigilan. Siyang pumalit doon sa anak mo si Carlo eh. Si Carlo ko noon, yung aking namatay na special child. Siya ang boss. Ngayon may bagong boss kami. Ito si Franco. Yun, memorable. Baby boss. Meron kayo baby boss. Super energetic eh. Talagang ibang klase. Pag hindi, baka masagasaan ito. Pag gusto niya palagi nasa labas. Pag kahapon nga kung hindi namin nasalo, bagsak ang ulo, talagang ganun siya kalikot. Talagang, he tumbles down, he jumps, he's everywhere. Very active. Napakahirap to. Ano daw yung New Year's resolution niyo daw, Attorney Sal? Tutuloy natin yung kung ano ang nakagawian natin na makinig sa sambayanan at sa pamamagitan ng ating programa ay ipamahagi sa mga kinaukulan upang magkaroon ng katugunan ng kanilang mga hinaing. At sa pamilya ko naman, ang resolution natin is patuloy pa rin. Kung ano yung sinimula natin, tuloy pa rin. At sa bayan, sana magkaroon na ng tunay na katahimikan, tunay na kapayapaan, at tunay na magkaroon ng kasaganaan ang bawat Pilipino at ng ating bansa. Attorney Sal, bago yung last message niyo, Attorney Sal, nakalimutan ko tanong sa'yo. What is your rating sa Office of the Vice President? I will rate it 11 in a scale of 1 to 10. Kasi, alam mo, kakaiba itong si VP. Gumawa siya ng mga satellite offices para yung mga tao, hindi na kailangan pumunta sa Maynila, puro puntahan siya. Yung mga opisina niya, pinupuntahan ng mga kababayan natin at natutugunan, nalalaman niya kagad. At saka marami siyang ginagawa sa security. Kung nga, pati nga yung sa confidential sana, gagamitin niya, kaya lang naudlot. Pero sabi niya nga, ayaw niyo, diwag. Pero gagawin ko pa rin yung trabaho ko bilang Vice Presidente at Secretary.
Alright. Siyempre, hindi papahuli. Office of the President. Alam mo, as I said, in fairness to this President, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., basically, he is a very kind person. Hindi siya palaban, hindi siya confrontational. He is a very cautious person. Hindi siya basta nagbibigay ng desisyon. Pinag-aaralan niya, pinapakinggan niya. Matagal, pero mas mabuti na matagal kaysa walang aksyon. At saka mas mabuti na rin yung matagal na dumisisyon basta tama kaysa mabilis nga, reckless naman, mali. Kaya ang rating natin kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nasa hovering between 7 and 8, going 9 sa parte ng kanyang ng kanyang attitude. Kasi wala naman ng presidente, maniwala kayo, walang presidente na gustong mapariwara ang kanyang bayan. Sapagkat ang kasaysayan ang hakatol sa kanya. Walang presidente na gustong hatulan siya ng kasaysayan na siya ang pinakamahina o pinakamasamang naging presidente. Gusto ng lahat na yan ay sila ang pinakamagaling, pinakamahusay, at sila nagbibigay katugunan sa karaingan ng mga ating kababayan. Kaya for that, bigyan mo natin siya ng ating best wishes ngayong darating na taon. Attorney Sal, so para sa mga narrate yun na magaganda, keep up the good work sa 2024 at dun sa mga hindi masyado, may chance naman kayo na ipakita sa publiko na mas may ikagaganda pa sa performance nila ngayong 2024. At syempre bahagi tayo dito sa SMNI for nation building na nakatutok tayo sa mga ginagawa ng pamahalaan at nakasuporta tayo doon sa magaganda nilang ginagawa at bahagi din tayo sa mga pumupuna kung kinakailangan sa mga hindi naman maganda. Attorney Sal, your last message for the year 2023 as we end the last episode of Problema Nyo Itawag Kay Panelo para sa taong ito, 2023. At magbabalik tayo next year para sa unang episode natin sa taong 2024. Attorney Sal? Medyo yes. Napuputol kayo. Ayan, sige, paulit po. Sabi ko, ang ating mensahe sa ating mga opisyalis sa gobyerno, sana itong bagong taon maging pagkakataon upang anumang mga pagkukulang meron punuan ho natin at tulungan natin itong Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magtagumpay sa kanyang mga mitin. Kasi yung sinasabi niya, pangarap ko rin, hindi mo matutupad yun kung yung mga hirang niya ay hindi siya tutulong. Maraming salamat, Attorney Sal. Happy New Year. Para naman sa ating New Year's countdown, 3 days ago na lang mga kababayan. At 2024 na. Happy New Year, Attorney Sal, at sa lahat nating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal at kagalang-galang at puting pastor kay Pastor Apollo Sikibuloy for this great honor and privilege to be of service to the Filipino people sa pamamagitan po ng programang itong Problema Nyo Itawag Kay Panelo. Para sa Diyos at Pilipinas, nating mahal. So muli, ako po si Kapartner Hannah Jane Sancho. Susunod dito. See you next year, Attorney Sal. Sa Lunes po tayo magkita-kita alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lamang sa programang Problema Nyo Itawag Kay Panelo. Problema Nyo Itawag Kay Panelo. Ikaw ba'y may suliranin na may kinalaman sa mga ahensya ng ating pamahalaan? Inihahandog ng SMNI ang programang makakapiling ninyo sa araw-araw
na maaari ninyong maging daingan. Tampok ang dating Chief Legal Counsel ng nakaraang Pangulo, ang veteranong abogado na si Attorney Salvador Sal Panelo. Bishops. Tulong at payo tagapamagitan sa ating mga lingkod bayan. Problema nyo, itawag kay Panelo. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.